Since the rapture will happen anytime because it's unexpected, meron lang po akong payo kung sakaling naiwan po kayo. Wag na wag po kayong tatanggap ng mark of the beast because that person, the Antichrist, will become very, very popular. Actually, wala pong makakapantay sa kasikatan niya. Pag sama-samahin mo man yung kasikatan ng The Beatles, Elvis Presley, Taylor Swift, o kahit sino pa mga artista o artist, celebrities, hindi papantay sa kasikatan ng taong ito. Why? Dahil buong mundo mapapasunod po nito. And it will come to a point that he will demand worship. And most people indeed will worship that beast, that Antichrist. So payo ko lang po, huwag kayong tatanggap ng kanyang tatak. Kasi po, ito po paliwanag ko po sa inyo, ang pagtanggap po ng tatak ay pangangahulugan ng ownership. Okay? Parang nung na-born again po tayo, tumanggap tayo ng seal of the Holy Spirit. Ibig sabihin, Jesus owns us. It's a big indication or truth, no? Tayo ay pag-aari ng Panginoong Hesukristo. At hindi tayo mawawala, sabi niya. No one can snatch them out of my hand and my Father's hand. Yun po ang kahulugan ng seal o ng pagsiselyo. Napakahalaga po niyan, no? We have the seal of the Holy Spirit. Seal of ownership. Ibig sabihin po niyan. Sa kabilang banda po, since Satan loved to mimic Jesus, Satan loves to mimic everything about the Lord. Kaya gagawa rin po siya ng paraan. May pagsiselyo rin po siya through his puppet, the Antichrist. Kaya itong Antikristo, he will demand all people sa buong mundo po ito. Kaya sabi ko, siya po ang pinakasikat . Kasi tingnan niyo, buong mundo mapapasunod po nitong halimaw na ito. Bakit? Sino bang artist, singer ang nakapaggawa niyan? Nada. Wala. No one. Hindi po ba? Kaya sabi ko po sa inyo, this public figure, no? Public figure po siya . Madali po siyang madidiscern kung Kristiyano ka. Pero wala na pong mga born again during that time because na-rapture na po kami. If ever you are being left behind and you happen to scroll at nakita mo itong video ito na pakinggan mo, sasabihin ko sa iyo, do not take the mark. Huwag ka magpapatatak. Dito sa church age, sa panahon natin, hindi pa natin alam kung ano ba talaga yung pagtatatak, no? Kung paano. Pero at least sabi nga nila, dahil since mga microchips and all that, you know what, yung mga makabagong technology, no? Maybe ganun nga ang gagawin. Kaya huwag kayong tatanggap ng ganoon because sasabihin ko po sa inyo, itong sasabihin ko kanina ko po sabihin, pag tumanggap kayo ng tatak ng halimaw, it means Satan owns you forever. Kaya alam nyo nung COVID, takot na takot magpa-inject yung mga ibang Kristiyano. Pero sabi ko, alam niyo kung pag-aaralan nyo yung rightly dividing the scriptures and dispensation, malalaman nyo na hindi pa ngayon yun. Kako, kasi sa ano pa po yun? Sa tribulation pa po yan, buong 7 years. Kako, ewan ko yung 7 years, kanong matanda sa akin na may paniniwalang iba. Hindi ako magpapabakuna. Awa naman ng Diyos, buhay pa ngayon yung matanda. 80 na po ngayon, 80. Pero buhay pa naman po siya. Pero Kristiyano po siya. Kaya lang, ang paniniwala niya yun daw yung itinurok sa atin. Ako, moderna po yung sa akin . Di ba? Tapos iba Johnson. Tapos yung iba, ako ano man yung mga tatak dati yung mga sikat na dati Pfizer, mga ganyan. Yan daw ay sa devil daw yan. Ayan daw ay Kasi alam po nila, tama naman po sila dito . Kasi pag natatakan ka niyan, kanila, ikaw ay owned by the devil forever. Yun. Tama naman po sila doon, pero hindi pa po yun. Sa tribulation po yan, yung gagawin ng Antikristo. Kaya ulitin ko po sa inyo, pag kayo po ay natatakan na niyan, owned by the devil na kayo forever. Kaya wala na kayong pag-asang makapunta pa ng kalangitan. Kaya hindi po ba yung mga tribulation saints, hindi sila nagpapugot ng, hindi sila tumanggap ng tatak ng halimaw. Therefore, they were being beheaded because of refusing na matatakan nga po. Kaya pinahanap sila, actually, kusa sila nagpapugot to glorify the Lord Jesus Christ. Tandaan po ninyo, tapos na po ang church age. Ano bang meron sa church age? Nandito po yung salvation through faith. By grace ang salvation po dito. Pero pagdating po noon, kasi by works ang salvation during that time.
Oo, kasi sa totoo lang po, during that time po, pag mahirap po paano ko ba explain to? Basta ang salvation po dyan, kailangan magpapugot ka ng ulo at saka faith kay Jesus para maparangalan mo si Jesus. Nasa Bible ba yan? Yes, nasa Bible po yan. Basahin niyo po. Sa Revelation nakalagay doon, at silang mga pinugutan para maparangalan si Jesus. Napakaliwanag, napakalinaw po niyan. Sa King James, they who were being beheaded because of Jesus. Sabi sa King James Version. Oh, totoo ang pagpapapugot. Yan ang way ng Antichrist para patayin o execute yung mga yung mga ayaw tumanggap ng kanyang selyo o tatak. Totoo pong lahat ng ito, kaya wag na wag niyong babaliwalain ang pangangaral ng end times. Nakakalungkot yung ibang churches, they don't have end times preaching. Bagkus they always have kung paano magkamal ng salapi o paano maging successful. Ay, hindi ko natagalan yung isang church being in-invite ako. Ang topic nila yung paano maging successful. Umalis na ako. Ay, ayaw ko yan, gako. Hindi ako na-bless. Gusto ko si Jesus ang pinag-uusapan. Diba? Ayaw ko yung ganon. How to prosper. Alam mo, wag mo nang sasabihin yung how to prosper because as a Christian, you've already prospered. Because of Jesus. Tandaan nyo, tayo po ay nasa New Testament, New Covenant. Ang covenant ni Jesus sa atin ay binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Alagaan tayo at i-bless tayo forever. Papaypay ako mainit Mainit po, October 1st. October 1st. Okay, October 1, mananalangin po tayo. Bakit po? Yung mga nangyari sa atin nung past na mga pangit, ipanalangin natin, itaboy na po natin. No? Manalangin po tayo ngayon din. Lord Jesus, lahat ng mga pangit na nangyari sa amin last year, hanggang ngayon po, Panginoon, tinataboy namin in Jesus' name. Itaboy natin yan, itaboy. Lumayas ka. Lahat ng pangit, lahat ng negative, lumayas kayo. Of course, we are saved already, pero sa paligid natin, sa mind natin, I declare ang mga minds natin ay magiging klarong-klaro. Klaro ang recto, hindi, joke. Tawag dito, klarong-klaro, clear na clear in Jesus' name. Okay, we are 100% beloved of Jesus. Kaya lahat ng mga gumulo sa utak natin, yung nag-torture sa atin, yung mga, ano bang tawag doon? Lahat ng mga bagay na nagpahirap sa atin, yung sa mental natin, yung mga, nag-torture sa atin, kanalan po natin, no? Yung mga nag-torment sa atin, yan, ang gusto ko sabihin. Lahat ng yan, tinataboy ko in Jesus' name. Okay, lahat ng mga pagkabalisa, yung pag-umaga pa lang, yung mga kinatatakutan mo, lahat ng mga kinatatakutan nating lahat ng mga kinatatakutan natin, tinataboy ko in Jesus' name. In Jesus' name. This October, we are highly favored and greatly blessed. Okay. Ibig sabihin po kasi nito ganito. Of course, we are highly favored and blessed. Pero sa mind po kasi natin, minsan nandiyan pa rin po yan. Kaya tinaboy ko lang po yung nasa mind natin. No? Yung sa isip lang po natin, na hindi na tayo datapuan ng mga pangit sa kaisipan natin. Yun ang po ang point ko nito. Pero syempre, because of Jesus, secured tayo. Pero sa mind natin yung mind natin, alaga ni Jesus yan, hindi nga papayagan niya na pasukan ng mga devils, no? Pasukan ng mga pangit o mga negatibo, yung mga takot, yung mga nervyos, yung mga ano ba ito? Lahat ng mga bagay na nung nakaraang taon na nagpatakot sa atin, no, na nagpakaba sa atin, lahat ng yan, tapos na po in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. No weapon that form against us shall prosper. No weapon formed against us shall prosper. We are highly favored and greatly blessed because of Jesus Christ. October 1, 2025, tayo ang Superman, no? Yay! Tayo ang beloved ni Jesus. Tayo po ay ibang-iba na po ngayon.
Okay? Claim natin yan, no? Mind natin, hindi tayo madaling ma-deceive, hindi tayo madaling magoyo ng mga maling aral. Tayo po ngayon ay, yes, no? Lahat ng mga kababaihan gaganda lalo, maski may edad na, magmumukhang bata. Lahat ng kalalakihan na medyo napapanot na, tutubo uli ang buhok, no? Magiging guwapo uli, fresh na fresh, no? Dahil si Jesus ang ating freshness, no? Again, October 1, 2025. Lahat pa ng parating na araw, no? Maganda lahat yan in Jesus' name. Okay? So, ayun lang po ang vlog natin ngayon, no? God bless po ating lahat.